This is my last day here kasi going to Manila na. Hi guys! Welcome back sa aking vlog, and of course this is Ate Mars. For today's video nga ay maglilinis na ako ng aking bahay. Ililigpit ko na ang aking mga gamit. And as you can see, tinutupi ko na ang aking mga damit kasi iiwalay ko na yung mga damit na iiwan ko na at yung mga damit na dapat kong dalhin sa aking biyahe going to Manila. So ayan nga dyan, nalilito pa ako kung dadalhin ko ba talaga yung bag ko na yan or iiwan ko na lang, ibibigay ko na lang kay mother. Pero naiisip ko naman na sayang naman, magagamit ko pa rin naman siya, tsaka ayoko nang pabili-bili ng gamit kung magagamit ko pa rin naman siya. Parang ganun ako. Kung magagamit ko pa rin yung isang bagay, so bakit bibili pa ako ng bago? So yung ending, dinala ko na lang siya, diba? Pinahirapan ko pa yung sarili ko para mag-isip kung dadalhin ko ba siya or hindi. Ang ending, dinala ko talaga. Habang tinutupi ko nga yung mga damit ko dyan, ay talaga namang napapaisip ako kung bakit sobrang dami na ng mga damit ko. Kasi nung una ko pa lang dito sa Puerto, ay talagang kukunti lang yung mga damit ko. So ngayon, pinag-iisipan ko kung paano ko siya pagkakasyahin sa aking maleta. So ayun, yung gagawin ko na lang siguro is dadalihin ko yung mga damit ko na okay pa. Tapos yung mga medyo luma na is ipapadala ko na lang siya ng Araceli. Sobrang tagal ko ang natapos dyan magligpit ng aking mga gamit. Paano ba naman kasi pag may nakikita akong bagong damit na bago ko lang siya nakita ulit ay itatry ko, isusukat ko na naman siya. Tulad ng jacket na yan, binili-bili ko siya sa katrabaho ko, tapos hindi ko naman siya sinusuot. Ganon ako, pag nakita kong gusto ko yung damit, bibilhin ko, tapos katagalan pag hindi ko naman siya gusto, hindi ko naman siya sinusuot. Habang tinutupi ko nga yung mga damit ko dyan, ay talaga namang napapaisip ako na parang sobrang bilis ng panahon, parang sobrang bilis ng oras that time. Kasi parang dati lang, parang iniisip ko lang na pupunta ako ng Manila, but this time, this is it na talaga. And hindi ko naman in-expect na talagang aabot ako sa ganito kasi may mga plano ako dati na hindi ako natutuloy. Pero this time talagang sigurado na talaga, for the go na talaga. Ay talagang for the go na talaga yan kasi nga nagliligpit na. Ganun talaga, no? Kasi may mga bagay minsan na pinaplano natin tapos hindi tayo natutuloy. Kasi talaga namang merong perfect timing talaga. Naniniwala talaga ako sa perfect timing. Maybe sa mga panahon na yun is talagang hindi pa ako prefer. Kaya siguro talaga namang kinancel ni Lord na pumunta agad ako ng Manila. Kasi before, talaga after kong gumraduate is talagang gusto ko Manila na talaga ako mag-work. Pero ang sabi nga ni mother ko is hindi pwede kasi nga malungkutin ako. So hindi ako natuloy ang ending. Sa Puerto lang muna ako nag-work. And then nag-work ako dito sa Puerto ng 2 years. And then sa 2 years na yon, medyo nasanay na ako kasi nga nagbo-boarding house ako and mag-isa lang ako sa boarding house ko. Hindi na ako nalulungkot ng mga panahon na mag-isa lang ako, and masasabi ko na rin sa sarili ko na siguro kahit na mag-work na ako sa malayo is kaya ko na hindi na ako malulungkot. Kasi talaga iyakin na ako na tao nung una ko pa lang dito sa Puerto. Pag mag-isa na lang ako, umiiyak talaga ako, guys. Kung alam nyo lang. Charis, super iyakin talaga ako ng tao. Kumbaga, soft-hearted. Ganon. Charis. Ito lang, ayoko naman talaga sanang iwan yung Puerto. Charis. Pero talaga namang super liit talaga ng sahod dito. Yung minimum wage dito sa Palawan talaga namang hindi sasapat sa'yo. Kung mag-stay ka lang dito is hanggang dun ka na lang talaga. So kung gusto mo mag-explore, kung gusto mo pang mas i-explore yung sarili mo, mas gusto mo pang mag-grow pa, kung gusto mo pang mas better pa na future, kung gusto mong gumanda yung future mo, is try mong lumabas or umalis sa comfort zone mo. Actually, malaking bagay na nag-work muna ako dito sa Puerto kasi ito yung Puerto talaga yung nag-build sa akin, sa sarili ko na mag-isa lang ako. Nakayanan kong mag-isa. For 2 years, mag-isa lang ako sa boarding house ko and nakaka-survive naman. So, isa to sa mga lugar na nag-build sa akin na mas maging better person. And hoping ako na sa susunod na work area ko is mas magiging better pa rin ako na person. Kasi ayokong mag-stay ako sa isang lugar na, alam mo yon, walang improvement sa sarili. Parang gusto ko yung i-explore ko yung buhay, i-explore ko yung mga bagay-bagay sa sarili ko. Alam
Alam nyo ba na walang bayad mangarap? Libreng mangarap. Walang masama kung susubukan mo. Sabi nga nila, if it doesn't work, at least we try. Sa buhay natin, alam nyo ba na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi darating sa'yo ang magandang buhay kung hindi ka kikilos, kung hindi mo gagawin yung first step na dapat maging successful ka sa buhay. Wala masamang mangarap kung susubukan mo lang. Yun yung pinaka-motivation natin sa sarili natin dapat. Hindi yung mag-aantay ka na lang kung kailan ka swertihan sa buhay, di ba? Kailangan galaw-galaw din. Ang dami ko na nga nasabi, so yun lang muna guys for today's video. See you on my next money vlog.